Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtatanong nitong si Gazelle kung may chance daw ba na manalo siya sa isang ultimate skill user at ang pag-o-offer nitong si Rimuru kay Gazelle na i-restore nitong si Kurube ang kanyang legendary grade na espada kung saan balak itong palitan nitong si Rimuru ng hero kanin na metal. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So nung ini-offer nga nitong si Rimuru kay Gazelle na i-restore niya itong kanyang sword, natuwa ng sobra itong si Gazelle dito. Pero sinabi nga sa kanya nitong si Rimuru na hindi niya daw may ipangako na may i-restore nga ito. But still ay wag daw ito magalala kasi maganda naman daw ang track record nitong si Kurube. Kaya sabi ni Gazelle sa kanya wala daw siyang pakialam kahit na pumalpak pa ito. Pakiusap daw ay subukan daw itong ma-restore nitong sila Rimuru. Kaya kinuha nitong si Rimuru itong sword ni Gazelle. Marami na daw na itulong itong si Gazelle sa kanya. Kaya this time gusto niya naman daw na siya naman ang makatulong sa kanyang senior. Then nagtanong itong si Rimuru kay Gazelle kung aside from the sword daw meron pa daw bang other way para makakuha si King Gazelle ng mythical grade level na equipment. Kaya sumagot itong si Gazelle sa kanya na ano daw sa tingin nitong si Rimuru. Mukhang hindi daw aware itong si Rimuru kung gaano ka-special itong mga ito. Maging ang legendary grade lang daw ng mga equipment ay considered na agad na national treasure. Ni hindi ka nga makakakita ng legendary grade halos sa mga countries o kahit na maging sa isang empire. Kaya lalo na daw ang mythical grade level na equipment. Nung narinig ito nitong si Rimuru, ini-compare niya ito sa kanyang research at tama nga daw itong si King Gazelle. Nag-reply naman dito itong si Zoe na nagganap daw siya sa lahat ng mga nasa western nations at ang mga nakita niya lang daw ay mga legendary grade na items. Kaya ang only hope na lang talaga nitong si King Gazelle sa ngayon ang craftsmanship nitong si Kurube. Maging ang twin swords daw nitong si Zoe dito nang galing. Inirenew din daw nitong si Kurube itong weapon na ito. Pero unfortunately hindi ito nakaabot ng mythical grade level. Pero dahil skilled naman daw itong si Zoe hindi daw ito ganun kalaking problema. On the other hand, think positive lang daw itong si Zoe dito. Iniisip niya na lang na since hindi pa nga ito nakaabot ng mythical grade level hindi pa nito naaabot ang kanyang limit. Ibig sabihin meron pa siyang room for improvement. So hindi nga basta-basta na makakakuha itong si King Gazelle ng isang mythical grade level na armor. Kaya ang naisip niya na lang ang mag-evolve into a saint. Kasi ito ay isa pang way para maging spiritual life form. Kaya tinanong nitong si Gazelle itong si Rimuru kung okay din daw ba ito. Pero sabi ni Rimuru may chance daw. Kaso lang hindi pa rin daw absolute na magagawa niyang manalo. Kasi depende pa rin daw yon sa differences ng bawat individual. Depende sa number of years ng kanilang existence. Para mas malinaw daw ang example na ito i-compare niya ang mga demons sa mga humans. Ang isang archdemon daw nakakapanganak pa lang may i-consider pa na useless. Pero habang tumatanda daw ito nagagawa na nito na mapalakas ang kanyang mental strength. At as a result lumalakas rin ang will niya. Kaya once na mangyari yon capable na rin ito na mag-resist sa isang ultimate skill. Katulad lang rin daw ng mga humans. Kung isa kang ang saint pero kaka-awaken mo pa lang kailangan mo pa rin palakasin ang iyong willpower as the time goes by and then tsaka mo lang may i-resist ang effect ng isang ultimate skill. Napakalakas pala talaga ng willpower dahil kapag na-train mo daw ito thoroughly magagawa mong ma-distort maging ang laws of the universe. Nung narinig ito ni Gazelle napatahimik siya at napatingin siya kay Agera. Ngayon inipaprocess nilang dalawa itong mga info na narinig nila kay Rimuru nang biglang nagsalita itong si Zoe na tama daw ang paliwanag nitong si Lord Rimuru. Hindi daw siya qualified na magsalita patungkol sa may bagay na ito kasi siya ay isang ultimate gift user. Pero kahit na hindi pa daw siya ultimate skill user dati, sa tingin niya daw kapag ginamit niya ang kanyang willpower sa sword ay kaya niyang mapatay ang kahit na sinong opponent. Tumango naman dito itong si Agera na sangayon daw siya sa sinabi ni Zoe. Sa case niya naman daw kapag inisublimate niya naman ang lahat ng kanyang willpower to a blade with the will to kill the enemy itself, sariling body niya naman daw ang nagiging espada. At sa tingin daw ni Agera walang kahit na sino ang hindi kayang mapatay nitong blade form niya. Na-realize naman dito
dito nitong si Rimuru na tama rin daw itong sinabi ni Agera. In terms of existence value alone, mas mababa ang blade form nitong si Agera compared sa isang mythical grade level na espada. Pero mas superior naman dito itong si Agera in terms of sharpness. May sariling will ang mythical grade level na sword, pero hindi daw ito kasing lakas ng willpower ng isang human o ng talagang isang existing conscious being. Then biglang lumabas itong si Ranga. Nagpap-out siya sa may shadows nitong si Rimuru. Narinig niya kasi ang patungkol sa may ultimate gift na binanggit ni Zoe. Kaya sabi ni Ranga, nagkaroon din daw pala siya nito. Natutulog daw siya sa may shadows nitong si Lord Rimuru nang bigla daw siya nakarinig ng isang kakaibang boses. Nabanggit daw nito ang Stellar Wind na King Hastur. Siguro daw kaya niya na-i-acquire ito ay dahil sa kagustuhan niya maging in service to Lord Rimuru. Naisip ni Rimuru na napaka-cute daw nitong si Ranga. Dati daw siyang cat person, pero ngayon daw nare-realize niya na okay din pala mga aso. Isang malaking factor daw itong si Ranga sa realization niya na ito. Anyway, sana daw ay naging helpful kay King Gazelle ang mga input nitong sila Zoe. Then sinabi sa kanya nitong si Rimuru na wag daw masyadong mag-alala itong si King Gazelle dahil kapag inatake daw ang Dwargon ng kanilang mga kalaban, i-inform niya lang daw siya at tutulungan niya daw sila sa mangyayaring battle. At kapag umatake daw itong mga kalaban na ito habang nandito pa siya, siya daw mismo ang lalaban. Kaya wag daw mag-hesitate itong si King Gazelle na mag-reach out sa kanya. May tiwala naman itong si Rimuru sa may strength nitong si King Gazelle, lalo na ngayon at nandito itong si Agera. Kaya sa tingin daw ni Rimuru, kahit na kasing lakas pa nitong si Lieutenant Kondo ang pumunta at tumatake dito, may i-manage pa rin nitong sila King Gazelle na ma-hold off ito hanggang sa makapagpadala nga itong si Rimuru ng mga reinforcement. Pero sabi rin ni Rimuru kay King Gazelle, kapag si Velsar daw ang umatake ay tumakbo na lang daw sila dahil hindi daw ito ang tipo ng opponent na kaya nilang labanan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.